So, good evening, Miss. This is my explanation in problem number 6. So, line 1, using system. So, ang using system is nag-import ang system namespace. Then, magamit siya sa gamit para sa pag uh, built-in sa input o output. Then, sa kaning alignment is class scholarship eligibility checker. Ano siya itong gihimo nga classmates niya uh, ano siyang gihimo nga classmates niya gitawag class scholarship eligibility checker. And sa kaning static void main, then mo niyang ano miss mo ni siya entry point sa ato ang programa siya para magsugod ang execution sa program is mm, and ini main static void main kay mo siya ang main method. Then mo ni ang entry point sa ato ang program. Then sa console write enter GPA. Sa kaning GPA sa so man siya nag-print og message miss. Nag-print og message nga nag-prompt sa user nga enter ang GPA sa console aron yan mangayo og input aron mangayo og input gikan sa user. Then sa kaning double GPA equals convert that to double open parenthesis console dot readline open close parenthesis semicolon. Then sa kaning kuan miss sa console readline. So gikuha na nato ang input gikan sa user miss. Gikuha na ang input gikan sa user then uh, gamit ang console readline gikuan siya nga usa ka string din i-convert na to ganang string ngadto sa double floating point number and gamit ang kung convert to double aron ma-store ang GPA sa variable GPA. Console write enter family income. So sa kaning line is iyon siya nag-print og message or nag-display og message nga i-enter family income aron mangayo og input ang user bahin sa ilang kita sa family. Sa kaning double family income then convert that to double open parenthesis console dot readline open close parenthesis and close parenthesis semicolon. Then mo siya gamit
Gikuha ang input nga family income and gi-convert kini ngadto sa double o gi-assign sa ah, family income variable. Then sa kaning console right, sports participant open parenthesis sports participant yes or no. It's close parenthesis semicolon. Mo siya gihangyo ang user nga tubagon kung ah, apil ba sa sports then gihatagan og prompt nga message nga sports participant yes or no. Then who is sports participant equals console.readline open close parenthesis dot trim open close dot to lower open close double equals yes. Then gikuha na to ang tubag gikan sa user niya frame na to ang string pagkuha sa unnecessary spaces so i-convert sa lowercase kung tubag ka yes gi-assign na to ang esports participant sa true kung dili false. Then sa kaning string scholarship status kay kuan siya GPA yan. Then sa um, kaning string scholarship status kay kuan siya um, nag-set na og variable nga scholarship status. Then gamit ang ternary operator nga mag-check sa mga conditions sa scholarship eligibility. Then kung ang GPA kay mas ubos sa 2.5 nga resulta nga no scholarship mo. Ang GPA kay 3.8 o higher pa sa 3.8 kay ang family income kay 30,000 ubos pa. Ang result kay full scholarship. Kung GPA kay 3.5 o higher pa sa 3.5 o kung user spouse participant, ang resulta kay partial scholarship. Kung walay condition kay mao siya ang result kay no scholarship. Then sa kaning console right line scholarship status close parenthesis open brace and scholarship status close brace yan op close parenthesis semicolon kaya mo dyan i-print ang result sa scholarship status sa console gamit ang console right line then wala siya gamiton na ang string interpolation nga mabutang sa value scholarship status isulod sa string. So in summary animes kay ko na in summary kay sa program kay nagkuha ta og input gikan sa user niya nag-compute og scholarship eligibility og nag-print sa result then gamit ang ternary operators aron check ang mga kondisyon kung unsa ang angay nga scholarship status then naran siya misa naran siya enter GPA GPA
enter a GPA 3.8, 3.8 enter, enter family income. Okay, yes. So mo dyan is ne ano siyang ang result sa kanang code is nirahan siya. And more daw explanation miss then thank you miss.